Mga Karaos, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, February 19. Yan, araw po ng Huwebes. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Bali, project update tayo sa mga ongoing project. Let's go! Tara! Okay mga Karaos, start na po tayo. Ang gagamitin natin na sasakyan ay si Mulong. Meron tayong mga bibilhin ngayong umaga para dito sa Phase 4 project. May kukumpletuhin lang tayo, then ikot na tayo sa mga ongoing project natin. Yan, good morning nga pala sa mga client owner natin. Yan. Tara. Hardware. Yan, Piston board, 5 pieces, 4 pieces pala. Tapos metal stud 12 pieces, then black screw. Tapos may mga ano naman tayo, stock tayo ng mga blind rivets. Hindi lang yan ang susunod natin na pupuntahan. Pupunta rin tayo ng Mighty Star Hardware ngayong umaga. Tapos dediretso tayo ng City Mini Home Depot. Tapos kung available yung solid door na panel, yung pinto na ginagamit natin, baka dumiretso tayo ng JKJ Tile Center. Mahirap po talagang bumili ng mga materyales sa isang hardware store lang. So kailangan mong puntahan yung iba't ibang bilihan para makapili tayo ng maganda at quality na materyales. So ito naman Piston board tsaka metal studs. Napakaganda bumili rito, may malawak silang parking space dito. Ayan, may malawak na parking space. So hindi masikip, hindi mahirap bumili. Tapos kung matatanong nyo naman bakit hindi kay Melanie, kasi kay Melanie bultuhan tayo bumili ron. At saka sobrang busy nun kapag ganitong umaga, sobrang busy. So syempre nag-aabal din tayo ng oras, di ba? Mighty Star Hardware. Dito tayo bumibili ng hamba ng pinto na ginagamit natin sa mga project. Kinukuha pa lang. Shoutout kay Kuya, pangalang boss? Gerald. Kuya Gerald, Bigel sir. Yan na, okay na. Bali 2x4 ang binibili natin, 70 by 210 pang kwarto. Sir Gerard, nana ka? Give up. Yan na. Shoutout po kay Sir Gerard. Bali ano po siya, plumber. Tapos ang trabaho niya ay sa may Santa Mesa. Medyo malayo, nandito siya sa Cavite. Yan, ingat palagi Sir Gerard. God bless. Maganda yung biyahe natin sa Parada, no? Dire-diretso. Nag-expect ako pagka ganitong oras, pag masyadong maaga, sobrang traffic. Okay, nandito tayo sa City Mini Home Depot. Dito natin binili yung tinatabas na bagong tiles ni Ricky na 60 by 120. Dito natin yung binili. Tsaka baka hindi na ako pumunta ng JKJ Tile Center para bilhin yung pinto dahil tumawag na ako, hindi daw available. Yan na, mag-i-stock lang muna sila, then magpapa-reserve tayo. Sakta lang naman yan dyan eh. Yan, pahigayin nyo na lang. Okay na tayo rito. Pangalan na lang. Sige. Thank you ha. Salamat. Opya. Bali mga Karaos, diretso na tayo sa Phase 4. Yan, may bad news tayo ngayon kasi si Ricky absent na naman po. Nagpapaalam naman po siya, pero mas madalas po siyang absent. Bali dinaig niya na nga po yung mga matatagal dito sa atin eh, kasi kakabalik niya lang, sobrang dami niya na po kagad na absent. Doon niya sa nag-comment, sabi daw nung nag-comment eh, kapag daw pinapapasok daw ng rest day, di daw natin naiisip yung mga tao. Pero kapag daw uma-absent, yun ang napapansin. Okay, meron tayong ano dyan eh, meron kasi tayong paliwanag dyan. Hindi nyo ba alam kung bakit dumami yung tao dito sa Lienaki Builders? Dati ano lang kami, 5, 6. Kasi naniniwala ako na kaya namin tumanggap ng maraming project. Pero ang usapan, kailangan papasok sila. Ano pa yung purpose ng pagtanggap natin ng mga project kung aabsent na naman tayo palagi ng mga tao, di ba? Kung ako nga lang tatanungin mga Karaw House, mas gusto ko na 6 lang kami o 7 lang kami o 8, mga ganun lang bilang namin. Kasi yung hirap ng trabaho, magpabalik-balik, nakikita nyo naman sa mga project ko. Kung umikot ako sa isang araw, napakadaming beses. Halos minsan di na ako nakakapag-break.
minsan kumakain ako ng tanghalian alas 5, alas 6 na ng hapon. So para lang matutukan ko yung mga project. Pero kung konti lang ang tao, mas pabor sa akin yun kasi hindi tayo masyadong mahihirapan, di ba? Mas maganda ang purchasing, ang mobilization, ang supervision, mas madali. Mas madaling humawak ng tao. At saka syempre, intact lang kami sa iisa or dalawang area. So ganun lang. Pero kung ganito nasisira yung diskarte natin, tapos sabi pa nung nag-comment, madalas daw natin bigyan ng reward yung mga nag-a-absent. Ganun po talaga kasi, di ba mga ka-Rohouse, kung meron ka rin naman pong plano sa buhay, sa project, kung absinero po yung kasama mo, ano mangyayari sa plano? Di ba? So kaya nga tayo tumatanggap ng project para naman din sa kanila yon, para sa mga tao. Tsaka doon nga sa nag-comment daw na nagpapapasok tayo ng linggo, abangan nyo, may vlog tayo nyan sa linggo. Hindi, bali wala tayong pasok sa linggo ha. May vlog lang tayo tungkol dyan. Okay? So yun po yun. So ayan, may absent na naman tayo, diba? Kasi ang trabaho natin mga ka-Rohouse, para malaman nyo, hindi naman lahat ng tao kayang gumawa ng isang bahay. Kung baga makikita nyo, nasa iba't ibang area sila kasi doon kailangan yung skilled nila. So hindi porket na marunong ka sa construction, simula umpisa hanggang matapos nandiyan ka. Hindi ha, mali po yun. May mga expertise tayo na mga nilalagay sa bawat area. So ayan, may absent tayo ng isa. Kaya minsan nag-ahabol din ako kasi lagi tayo may absent. Ngayon, kung matatanong nyo naman, bakit hindi daw tayo magdagdag ng tao? Ganito yon. So papaliwanag natin. Pag nagdagdag tayo ng tao mga ka-Rohouse, mga ilang araw or ilang linggo, yung ibang matatagal nating mga tropa na kasama na rito sa Lian Aki Builders, mawawala na sila ng pwesto kasi masyadong bumibilis yung trabaho. So mawawalan po sila ng gagawin. Ang tendency, magpapa-absent tayo, magpapa-day off tayo. Imbis na yung araw-araw na hiling nila na lagi sila may trabaho, siguro sa isang beses sa isang linggo, wala silang pasok, siguro mga 2 or 3 araw. So para sa mga tao naman yung ginagawa natin, diba? Para sa mga tao, kung dire-diretso yung project natin at walang uma-absent, maganda ang development, maganda ang turnover, ang accomplishment. Pero pagka ganitong laging may uma-absent, hindi naman talaga natin hawak ang nila ang buhay nila pag uwi na sa bahay. So may mga uma-absent na napakaraming dahilan din talaga. Pero ang alam ko lang, yung iilang kasi sa tropa talaga palainom po talaga. Talagang laging araw-araw umiinom. Kaya minsan talaga mahirap magtrabaho kapag masakit ang ulo, diba? Lalo na nasa construction tayo, may mga pagkakataon talaga na lagi tayong mabibilad sa araw, diba? Maalikabok pa. Ang hirap talaga magtrabaho kapag may hangover o masakit ang ulo. O ayan mga ka-Rohouse, shinare ko lang. Baka mamaya may mag-react na naman sa inyo ng kung ano-ano ha. Yan ang reality dito sa amin. So syempre, hindi naman po tayo basta-basta nagtatanggal ng tao kung wala naman pong ginagawa. So sa akin, kahit yan si Ricky, absenero yan, diyan ko siya tinanggal dati sa pagiging absenero niya. Ngayon bumalik siya, ito naman ang kaibahan naman, nagpapaalam naman siya. Dati kasi talagang wala, hindi siya nagpapaalam. Ayun. Tungkol naman kay Kuya Doming, napaliwanag ko na yan ha mga ka-Rohouse. May mga nagko-comment pa rin, nasan daw si Kuya Doming, di daw nakikita. Si Mr. Smiling Face. Yan, meron siyang nagawa dito sa amin na hindi ko inaasahan na gagawin niya. So syempre kapag kami mga bagay na ganun, wala ka ng ibang choice kundi alisin mo na lang. So kinausap naman namin siya ng maayos. Hindi naman po namin siya basta-basta tinanggal lang ng parang wala. So kinausap namin siya. So gusto nga sana namin magbigay ng second chance, kaso nga lang may something kaya hindi na po natin ginawa. So syempre wag na nating sasabihin dito para respeto na lang din po kay Kuya Doming. Hindi po lahat mini-mention sa vlog, no? Hindi lahat. Kasi ano yan kasiraan po ng tao yan at marami pong nanonood sa atin. Bigyan natin ng chance si Kuya Doming na malay mo mapunta siya sa mas magaganda pang kumpanya, mas mabait pa na contractor, mas maraming project pa na contractor, 'di ba?
So bigyan natin siya ng chance. Hindi ko kailangan malaman dito, kasi pag nalaman dito sa vlog, anong iisipin ng iba, di ba? So naging tao pa rin natin siya. Marami pa rin po siyang ginawang magagandang bagay. So tao lang, nagkakamali lang din. So bali tao lang din po si kuya, nagkakamali din, di ba? Medyo mahaba na yata yung vlog ko nitong nagdadrive ako Yan, papunta ako ng Phase 4. Sana nandun si Bilog. So wala siyang kapartner dun ngayon. Hindi ako sigurado kung nandun siya. Pero dediretso muna ako dun. Kung nandun siya, pagtutulungan na lang po naming ibaba itong mga gamit na mga binili ko, kasi para lang naman po to sa Phase 4 project. So sayang no, hindi ko nabili yung pinto. Ang ganda pa naman po ng biyahe natin, dire-diretso, hindi masyadong traffic. Kasi traffic talaga dun sa may paradahan Yun lang. Alright, tara, dito na tayo sa Vista Mall. Tapos kakaliwa na tayo dyan, dire-diretso lang. Luminaong Space 4 na yan. Tara. Ito yung mga ibababa namin ni Bilog. Si Bilog lang po yun nandito ngayon. So nandito na tayo sa project natin sa Phase 4, isang row house and that corner. Good morning kay client owner. Yan. So bali yung mga nagawa po dito, ayan, may trench drainage na tayo. Ang ginamit natin materials dito is 1x1 na angle bar and 12mm na po ito, na square bar. Ganun na rin po rito sa kabila. Pagdating dito medyo nilakihan na natin kasi medyo mahaba na siya. Yung angle bar dito nasa 1 1/2 and size 2. Then gumamit po tayo ng angle bar na 12mm pa rin. Bilog, good morning, Bilog. Good morning. Good morning. Wala si Ricky Bilog hindi nakapasok. So yun po yung ginagawa ni Ricky. Yan ang ginagawa ni Ricky. Kung hindi makakapasok si Ricky hanggang tanghali, bali Bilog, kumuha ka ng helper. Si sana papuntahin ko rito. Wala akong dito sir, yung brain repeat. Ito may dala ako. Tapos ito nga pala yung ginawa ni Bilog kahapon. So may dala na rin ako na pang-primer nito Meron na rin. Tapos ito na yung salon natin, Log, sa taas. Yan, may dala na rin akong hamba. May dala akong metal studs, Hardiplex, may dala ako. So ito, matibay po yung ginamit natin na pang-partition dito, bali tubular. Yan, para magsisilbing salonan nito. Ito yung pinapaliwanag ko noon na kailangan mauna natin yung tileworks para yung pinaka-framing natin dito pantay na. Ayan pantay na yung framing. Tapos nasa loob na po yung mga wiring nito. So syempre magkakaroon tayo ng mga additional na outlet dito. Yan ito na yung laki ng kwarto. Ang pinakalaki na ng kwarto to. Yan, hindi naman po tinamaan yung mga natin dito, mga aparato natin dito. Gawa ng nakaplano po ang lahat dito. Yan, ayos yung ginawa ni Bilog dito. So ito nga lang sana na ipagpatuloy ni Ricky Boy ngayon. Ayan. So ang dahilan niya po ngayon kasi uso yung ubo ngayon. Inuubo daw siya, nahirapan daw po siyang magtrabaho habang inuubo. Kaya yun naman po yung reason. Tara Log, baba natin. Una lang 3 yung tiles ni dyan sir. Ito sakto, 3 rin yung dala ko. Di ba? Yan naman to, nakaplano ang lahat. Yan, bukas kung makakapasok si Ricky, mapagpapatuloy yan. So every 30 cm pa wala yung gap nito, na kahit na gumamit tayo ng mga tubular, 30 cm pa rin po. Kasi enough na sana rito kahit mga 2 feet kasi matibay na po talaga yung tubular. Tara Lag, natin. Papunta tayo ng helper dito Nag-ceiling framing ka na pala. May cove ceiling ba? Meron, may cove ceiling to. Ay, isang buo. Oo. Hanggang dito. Kung ano yung magiging end ng partition nito, doon na mag-uumpisa ang cove ceiling, paikot. So isang buo siya. Tapos maglalagay tayo rito ng tambol para sa bar counter. Yan, meron tayo rito, bar counter. Bababa lang namin ni Bilog yung mga materyales. Bali hindi pa ako nakakadaan ng phase 3. So sinama ko sana yung isang tao doon, dinala ko dito. Pero pupuntahan na lang daw ni Bilog ngayon. Sige Log, pakita ko lang muna yun So ito na yung mga materyales na ibaba na natin. So 4 lang yung dala ko nito. Yan, magdadala pa ako ng extra 8 pa. Kasi para dito lang yan Yung dito pa,
Yan, magdadala tayo. Siguro gawin ko siyam, no? Yung sir. Oh, siyam pala. May siraw tayo ng konti rito. Ibabaw. Yan, puntahan ni Bilog si Chichi. Kasi mag-isa lang siya rito. Si Bilog kasi kung magtrabaho to kahit mag-isa lang eh. Pero maganda talaga may partner siya. Yan. So ito na muna yung update natin dito. Ceiling and wall partition. Tara. Punta na naman tayo ng garden. Medyo iniingal tayo. Yung? Meron, ay buti na lang na pa. Muntik na, paalis na ako. Ito. Ay. Ito. Teka, bigyan kita roller at saka handle. Ay, buti na lang naalala ni Bilog, paalis na ako. Opya. Yan, look. Nandito na tayo sa Garden Premier Phase 5. Magandang araw sa client owner natin dito. Yan na. Akit tayo sa taas. Bali may mga pagbabago na rin po dyan kasi may kisame na. Kuya Boy, morning po Kuya Boy. Danis, morning. Saka kay Rusty. Bumili ka? Isang box na naman binili mo. Ayan. So magagamit naman sa baba. Sige, nasa ano lang. Nasa sasakyan. Okay. So kisame. Bali kung mapapansin nyo ang ginamit na kisame rito is sa PVC panel. Pero kasing kulay na lang po ng tiles. Yun na yun naging basis at reference din na client regarding dun sa design. Ayos Bali ito yung nilalambitin na natin kahapon, no? Ayun, no? Nakakabit na, no? Pwede na rin natin ikabit, no? Malikabok. Pagka nag-ano, baka may sapin. May sapin pag nagliha. O sige. Sige, pero ito na yun, no? Nagana naman. Testing niya naman kung umilaw, no? Sige. Oo. So ang supply nito is 220. 220 ang supply. Ilaw. May 4 na pin light dito. Pagdating dito may 2. Pagdating dito 8. Wala tong center light. Ayan. Tapos dito may center light at saka may 2 pin light. So pwede naman to 3 pin light din. Ayan. Tapos dito may 2 pin light lang. Ito kasi walk-in closet kaya dapat medyo maliwanag to. Yung area na yan. Okay na muna tayo rito. Bali, ceiling framing na kami rito. Pero as of now, wala muna akong pinapadeliver na materyales. Siyempre, ang dami pa nito eh. Ayun madami pa yan. Tsaka yun nandito. Ang gagamitin natin na ceiling dito is a Pisen board. Yan Pisen board. So ang dahilan kung bakit Pisen board, dahil sobrang baba na nga ng kisame. Ngayon abot ko nga abot ko. Siyempre pagka medyo mababa ang kisame, yung sa low floor, given na talaga mababa yan. Sa second floor medyo mataas kasi nakapag-adjust tayo. Dito kasi gawa na talaga yung slab nya. Nung umakyat ka rito sa second floor, nung wala pang ginagawa to, wala pa pong low floor at saka yung extension kami din gumawa niya. Kaya na-adjust namin yung ceiling height. So dito hindi na natin ma-adjust yan kasi ganyan na yan. Diba? Mababa na talaga. So mas gusto ni client dito is a plain white na lang ang ceiling gamit tong Pisen board. Ang gamit tong mga Pisen boards. Tapos hindi pa siya magiging prone sa mga butas. Tsaka mas matibay ito. Pisen board kasi kapag nagkaroon ng damage yan, madaling i-repair, parang wala nangyari. Kumbaga parang may babalik mo siya sa original texture niya gamit yung paint and masilya. Yung PVC panel kasi mahirap siyang i-repair. So may mga ilang part dito na matatanggal itong handrail. So matatanggal to, ang magiging design nito ay isang pader. So ang pader na gagamitin natin dito, magkakaroon ng design dyan na plywood. Tapos itong part na yan, hindi to aabutin ng ceiling natin kasi pag naglagay pa tayo ng ceiling framing dyan, ang baba na. Pag akyat, ulo kagad ng tao ang uuntog dun sa kisame. So hayaan na po natin siya na nakaslab na ganyan. Tapos yung framing natin dito lang ang papunta ron.
Yan, mag-start na sila rito, magle-layout. Ceiling framing muna hanggang sa matapos nila. Babalik pala ako rito dahil may mga ilan akong dadaling pang gamit. So yung laser, mahalaga din yung laser. Yan na. Para pang tawag dito, pang layout. Yan na. Babalik pala tayo muna ng phase 4 kasi nag-message si client owner. May pahabol siya dun sa 2-bedroom partition nila. Yan, buti na lang, nabasa ko kagad. Mahahabol naman natin kasi open pa yung area. Pero mas maganda na planado na at alam din po ng mga manggagawa. Yan, balik pa na tayo ng phase 4. Ay, umalik tayo hardware. Tapos bigla kami nakita ni Adonis dito. Nakakalimutan ko yung pako. Kunin mo na kaya to. Yan, para may ilagayan na. Yan, puro pako to na maliliit. Ayan, solid. Yan, ingat ha. Thank you. Nasa iyo na yung laser. Okay. Tapos nagdagdag na rin ako syempre bago ako pumunta ng phase 4. Yung mga Ardeflex, ayan, bumili na rin ako. At ayun na nga, biglaan balik tayo rito sa phase 4. Ayan si Chichi, oh. Good morning. Bigla na papunta si Chichi rito. May kasama na si Bilog. Absent na naman si Papa mo, Chi. Ano nangyari ron? Dahan-dahan lang ha. Okay, konting update. Oh, kanina lang, hindi pa ganito. Kita nyo naman. Ilang oras pala lumilipas. So, tingnan si Bilog. Ang dami na nagawa. Tapos, dito si Chichi. Yan, pinapa-primer na po natin to. Yan, pinapa-primer na natin yung mga bakal. Pati yan, syempre, dyan. Ngayon, may konting request si client owner. Siguro mga karos, nababanggit ko na yung pinto niya nasa gitna. Hindi po. Yung unang door nito, ang swing niya papunta po rito. Tapos yung second door papunta rito. Yan. Yan. Para po kasi pagka nilagay yung kama, nandun po yung kama. Cabinet po kasi to eh. Kung mapupunta yung kama rito, matatabunan natin yung cabinet. Useless. So, meron pa isang habol si client. Gusto niya magkaroon ng air vent dito. Yan. So, may air ventilation. Hindi na nga namin to mailalagay dito sa ibabaw ng pinto. Pinakamagandang idea dito is yung sinabi ng may-ari na sa ibabaw ng pinto sana yung air vent o yung butas. Tapos, bukod pa dun sa butas, kasi may aircon eh. Hindi pwedeng open lang talaga siya. Kailangan, meron pong rito. Meron pong owning window. So owning window na lang. Pwede rin mag-sliding. So ang ilalagay lang naman namin na butas is 20 by 100 or 1 meter. So ilalagay natin siya dito dahil may cove ceiling pa po tayo rito. Yan, may cove ceiling, bababa pa siya. So mag-aalangan ako sa ibabaw ng pinto. Ngayon, ang magiging disadvantage niya kung nandito, yung reflection na lang ng ilaw. Ayan, reflection ng ilaw ang problema natin dito kasi nga doon may bar counter, tapos dyan isa may cove ceiling, tapos nandito yung ulunan ng tao. May pagkakataon talaga na maaari kang masilaw. Pero maraming alternative way para makuberon po yung yung window dito sa loob. So marami, pwedeng mag-pa-install ng blinds, curtain, di ba? So, ayun lang bakit umabol ako rito. Siyempre, in-explain ko na lang din sa mga installer natin yung pahabol ni client. So, isang area lang daw, dito lang. Pero, kung kakayanin niya, maganda sana dalawa eh. No, dalawa sana, para mas maganda siya tingnan. So, uniform na tingnan, at siyempre, useful pa. So, kasi kung isa lang, parang yung isang kwarto lang yung natin, binigyan natin ng ventilation. Para sa akin, dapat dalawa. So, isasuggest ko sa may-ari, dalawa sana. Yun, kasi kulob na yan eh. Wala naman pong bintana dyan sa kwarto eh. Kasi may mga back-to-back wall po yan. So gustuin man natin maglagay ng bintana, hindi pwede kasi may pader dyan sa kabila, sa kapitbahay. Di ba? Yan. Yan, laser. Nagle-layout na pala sila rito. Ayun na. Kita na natin yung hatian nitong bahay. So napaka-importante rin na meron tayong on-hand na laser. Napalaking tulong yan sa renovation, di ba? Okay, bali karagdagan pang Shera board na 1 port. Yan, nagpadala pa tayo rito kasi 4 lang yung dalawa kaninang umaga. And okay naman na tayo rito. Yan. Yan, ayos na. Nasa phase 3 tayo mga karohos. Ongoing project, bali finishing project to.
Pero sa ngayon, pinapagawa ko lang yung finishing carpentry. Pastor Jojo, good morning. Good morning! Ayan, bali mamaya meron tayong makikita rito. Bago nating makikita rito sa area na ito, ipapaliwanag natin kung bakit. So, sa tansya mo ba mabubuo mo yun, yun dito? Pag natapos ko yung mga tao. Sige. Okay. Bali mga karos, ito. Galing lang natin sa break time. Ayan, nakapusog na tayo. Tapos, nakapagpahinga na rin. Sa last part pala ng video natin mga karos, kahapon, hindi na tayo nakadaan dito sa bago project natin sa phase 3. So, titingnan ko sana yung bubong doon, yun nga lang. Yung ginagamit po natin na hagdanan ay medyo sira na. So, hanap pa tayo ng paraan para makaakyat tayo rin. Yung isang hagdanan no kasi natin ginagamit pa sa ibang project. So, ito. Sobrang init na ng panahon niya. Yan. Let's go, update tayo. May dadaanan lang ako sa Tansa, then babalik tayo rito sa phase 3 para makapagbigay ng update. Let's go. Nandito ulit tayo sa SM Tansa. Balik kahapon, ang tagal namin ni Mrs. dito, mga nasa 1.5 oras. Yan, meron tayong binabalik-balikan po rito. Siyempre, collection din. Kailangan din natin ng fund. Yung mga nagbabayad po ng billing sa atin, kailangan din po natin makuha yun kasi yun ang ginagamit nating budget sa pagpapasahod po ng mga tao at pambili ng mga materyales. Kung magtatagal ako rito, time check is 2:30. Kung magtatagal tayo rito, baka hindi na ako makadaan ng Anyana. Yan, kompleto naman po sila ron. Yan, didiretso na ako ng Lumina pagka nagtagal tayo rito. Tayo rito. Yan. Medyo nagtagal po tayo. Ano oras na? Bali, time check 3:55 ng hapon. Baka hindi na pa ako makadaan ng Anyana Belor East Project. Yan, maganda naman yung pag finishing. Halos kahit hindi ho tayo araw-araw na mag-vlog doon. Kasi yun at yun lang po muna ang makikita natin doon sa project. Dahil overall paint. Yan, puro retouching, puro pintura. Yan, kahit siguro mga 2 or 3 days. Ayan, para makita natin na may improvement na. Siguro makakarating tayo sa sa Lumina mga bago mag alas 5. Yan, nakakyat pa po tayo ng bubong. Let's go. Nandito na tayo sa phase 3. Okay, another discovered na naman sa pader. So ito, may bara tayo, aluminum. Pagdating doon, ayun. Dito. Di bale, dating gawi. Ang purpose lang naman po nito is parang maglalagay kami ng tambol. Tapos sa ibabaw nito, meron saksakan, tapos may LED. So yung effect niya kapag nandito na yung sopa, nakasandal dito, tapos may buga ng liwanag pataas. So ayan yung design niya ni client. Yan yung pinagawa. Tapos itong dulo, itong part na to, magkakaroon na lang ng cabinet dito. Pull out. Yan, medyo madami tayo rito sa finishing carpentry. Tapos siguro nabanggit ko na noon na may bar counter to. Wala palang bar counter. Ang naging kapalit sa contract namin, ito pinagagawa rito. At saka yung finishing nito. Yan, yung finishing nito. So syempre may unang ginawa yung pag-slab. Sinta, forma, slab, yan yung unang pinagawa. Tapos ito additional na trabaho. Silipin naman natin yan sa taas. Tapos ito naman yung pinaka-closet niya. So dito sa closet, eto, pag ganito pala yung opening niyan. So nakagawa pa kami ng 2 shelves dito. Tapos ito, parang ang purpose nito is parang side table. Yan o. Pwede nila ipatong dito yung charger, yung cellphone. Tapos pwede pa maglagay ng LED dito o kaya lampshade. Yan. Tapos medyo tinasa na lang namin kasi nag kami ng drawer dito, 2.
Yung banda rito medyo malalim para mas maraming malagay. Isa closet. Ito medyo maiksi na lang po yung drawer dito. Yan. Siguro may purpose sila dyan. Yan. Hanger rod, dalawa. Tapos pull out para sa mga pantalon. May nagsuggest pa nga dyan sa comment. Ba't di na lang daw pinalitidahan? So, hindi niya alam kung gaano kahirap yun. Kung ano yung mga adjustment na mangyayari. So, mawawala sa ano yan? Mawawala sa plano lahat. Nandiyan na ho kasi yan eh. Diba? Ito yung pinaka-the best na ginagawa talaga rito. Yan, yung nag-a-adjust yung karpentero. Isa sa mga assignment ng mga finishing carpentry, yung mga ganyang senaryo. Diba? Tapos dito naman, parang ganito lang kasimple yung magiging itsura niyan, yung ending. Ang gagawin na lang namin dito ay maglalagay kami ng pintuan sa ibabaw. Yan, para kung sakaling may papalitan sa loob, yan, madaling may a-adjust. Pwede dito na lang dahil. Ito lang, sunset. Kasi yan yung pantay. Kasi ano eh. Oo nga, kita mo. So bali ito, Sakit. covered na lahat. Tapos dyan na lang tayo magpipinto. O sige. Yan, okay din. Kasi pag nakatabi. Pero wiring niya mapupunta doon. Dadalhin mo lahat doon. Kasi tabingi talaga yung pader. So yun naman, yan na yung finish. Sopa. Okay. So dito naman, pagka ganyan naman po yung pamamaraan na may pinto naman sa ibabaw, syempre kahanap na lang tayo ng ng maayos ayos dito. So ito yung pinakamaayos, eskwalado pa. Pagdating dito, hindi na. So fix na to ni Master Jojo. Dito naman tayo sa isang bagong project natin dito sa phase 3. So final update na tayo. Yan, nandito tayo sa may slab, sa may taas. Okay, sinong pwedeng mabati rito? Ay, si Kuya Richard, oh. Kuya Richard, good afternoon po. So, ito na yung ginagawa nila. Siyempre, framing. Gamit yung Coco Lumber. Kuya Sandy, good afternoon. Tapos, wala naman tayo ibang paglalagyan ng pasingawan kung hindi dito lang. Diyan na yung pinakamaganda. Para hindi na siya babaybay pa ng malayo. So, dito na natin siya itatago. Ayan, cross beam natin. So ang gagamitin natin na materyales dito is yung pinaka yung makapal na din. So 0.5 na steel deck. Kung may available na 0.6, yan, magpo 0.6 tayo steel deck. Yan. So tinastas na yung pinaka lumang pader. Tapos pinalabas na yung kanya mga bakal. Para pag naglagay tayo ng matting, ayan, doon natin ikakapit lahat yan. Tapos pati yung existing na slab ng TNB, yan, pinalabas natin yung bakal dito. Kakapit na rin tayo dyan. Yan, may pasobra po talaga dun sa bakal kasi 6 meters yan eh. Tapos kasama pa yung baon niya, medyo mahaba pa din. Pinuputol po namin yan. Kinakausap na lang namin yung may-ari kung gusto niyang ipaputol. Dahil kasi pag binawi yung construction band, kailangan hindi nakikita yan eh. Yun lang yung problema dito. Pero kung sa akin, may plano kang ipataas yan balang araw, huwag niyong putulin. Huwag niyo nang puputulin. Yan, nakapag-lintel beam na pala rin. Nakapagbuhos na. So mag-aasintada na lang na isang hollow blocks doon banda sa harapan. Tapos ipagpapatuloy yung forma ng ating biga. Siya nga pala, ito yung kondisyon ng kanyang gutter. Sa amin, pinapalitan talaga namin to, yun, sinasama namin sa mga sa bawat renovation, yung scope of works niya. Yan, nire-renovate namin to. So nandito tayo ngayon, ito yung hagdanan natin. Titingnan natin yung kondisyon ng bubong nito, kung pwede pa. Yan, naakyat tayo. Yan, maganda naman po yung alignment ng bubong. Pero ang kailangan na lang nito is yung retouching, maintenance. Kasi yung iba talaga sa mga flashing, malapit na siya or mag-uumpisa na siya magkalawang. So kailangan to malinis na lang ng husto. Tapos ipa-primer extras natin. Pagkatapos ay i-roof guard natin. Okay pa, pa po siya, masosurvive. Pero meron po kasing request si client dito. Kaya nga kung halimbawa baklas kabit method yung mangyayari rito, baka i-request ko sa kanya na papalitan na to ng bago. So yun ang natin dito, observation. Pero okay pa kung tutusin, maayos pa. Ayan o.
mais-ayos pa yung bubong niya. So ang mangyayari ho kasi, bumili siya ng foam insulation, meron siya dyan, dinala niya na rito sa unit. Tapos pababaklas niya yung bubong, tapos ipapakabit mo na yung insulation, then ibabalik yung yero. So sa ganung method, so nagbaklas na rin naman tayo, baka masuggest natin or pumayag si client na papalitan na lahat ng bubong ng bago na. Hindi ho kasi ito makapal. Ayan, hindi siya ganun kakapal, malambot siya. 0.4. Sa amin, kapag matibay yung trusses, pwede tayo mag 0.6, pero 0.5 pwede na rin dito. So ito yung honest observation natin dito sa condition ng kanyang bubong kay client, di ba? Ito nga pala yung foam insulation na gustong ipalagay ni client dito, pero nagtataka ako na manipis siya. Wala pa akong idea kung gaano ka-effective to. Nakita ko naman dalawa, baka kailangan doblehin kada isa. So pwede naman yun. You know, isang example, kung hindi natin babaklasin yung yero, ang pwedeng mangyari dyan mga karos, ganito lang siya kasimple. Hindi natin malalagyan lahat. So itong part ng ibabaw na to, hindi natin malalagyan yun. Kaya hindi 100% na makokobera natin ng insulation yung mga trusses nito. So yung yero, may tatagos pa rin na init. So hindi 100% na malalagyan natin ng cover lahat. So may napansin pa ako rito, yung sa yero nga, medyo may mga ano na siya, yupi-yupi. Ganda ng insulation na to. Feeling ko effective to, pero manipis siya. Siguro baka dodoblehin. Isa sa mga update dito ay ang pinatanggal ko na yung medya agua rito sa may pinakaharapan ng bahay. Tapos yung lintel beam ng ating door and window, yan okay na rin. So mag-aasintada na lang dyan ng isang CHB, tapos ipagpapatuloy yung biga natin. Then okay na, dire-diretso na po yung forma. Si Epoy nga pala nandito, hindi pa natin nabate. Good afternoon, Poy. Ayun na. Ayun na. So hanggang dito na lang po mga Karohaus yung vlog natin ngayong araw ng Webes. Kita-kita na lang tayo for the next video. Yan, paalam po muna. Tara.